Para po sa ating mensahe ngayong umaga, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit. Tayo ay tuloy-tuloy sa ating pag-aaral ng awit na ito. At tayo ngayon, sa umagang ito, ay aabot na sa Kabanatang 127, Psalm 127. Ang awit na ito ay kasama nga doon sa lupon ng mga awit na tinatawag na Songs of Ascents o mga awit ng pag-akyat. At ito ay mga awit na nakadisenyo na kanilang aawitin sa kanilang pag-akyat papuntang Jerusalem kapag sila ay babalik sa Jerusalem para sa mga pista na itinaguyod ng Diyos na kailangang ipagdiwang ng bayang Israel. Pero iba doon sa mga naunang awit na ating pinag-aralan, yung iba ay mas makikita nating direktang nakakonect doon sa pagsamba in public. Makikita natin na mayroong direct application to the public worship yung mga awit na mga nauna. Pag binasa natin itong 127, para itong patungkol sa personal na buhay. Pero mainam nga din na maitama ang ating mga puso at damdamin ng bawat isa sa atin para sa paghahanda sa ating pagsamba. Dahil nga ang pagsamba ay dapat nagmumula sa sinserong puso, na sinserong may pasasalamat at pagsamba sa kanyang pangalan. Kaya ngayon sa ating pag-aaral ng awit na ito, nawa nga makakuha tayo ng mga salita at katotohanan na makapagpapalakas sa ating pananampalataya, makapagbibigay sa atin, sa bawat isa sa atin, ng karagdagang kaligayahan para sa ating ginagawang palagi ang pagsamba at paging sa ating araw-araw na pamumuhay ay makapagdala tayo ng karagdagang kaligayahan at pasasalamat sa ating Diyos. Hayaan nyo nga basahin ko sa inyo ang Psalm 127. Babasahin ko ito mula sa salin sa Ingles ng English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Psalm 127, a Song of Ascents of Solomon. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito, kami nga ay may paghahangad na sa aming pakikinig sa inyong salita na ipapangarad sa amin. Kami ay makasumpong ng katotohanan ng inyong biyaya, mas lalo naming maunawaan ang inyong kaluwalhatian at nang sa gayon ay madagdagan ang aming papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. Mapalalim ang aming pag-ibig sa iyo at pagkamangha sa iyong kaluwalhatian. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na sa oras na ito ay samahan niyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu upang buksan ang aming mga puso, sapagkat alam nga namin na sa anumang sukat ng aming sariling kakayanan ay hindi namin mauunawaan ang inyong pahayag sa amin, kundi sa inyong tulong lamang ay maihahatid sa aming mga puso ang inyong katotohanan. Kaya dalangin namin na ikaw ang magbukas ng aming mga puso sa pakikinig ng salita ngayon. Nang sa gayon ito'y hindi lamang na maririnig namin, kundi matatanim sa aming puso at magbubunga sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang awit na ito ay pamilyar sa marami at ang mga salitang ito na ginagamit ay na babatid sa mga iba-ibang sitwasyon ng buhay.
Itong sa simula, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. At ito ay madalas balikan kapag mayroong mga nagpapatayo ng bahay. Dahil nga, tinutukoy yung paggawa ng bahay. At ito ang nagiging siguro verse kasama sa pagbe-blessing sa simula ng bahay. At minsan may mga ginagawa na bubusan ito ng oil para ito ay magkaroon ng pagpapala ng Diyos. So, yung kagawian ng marami na sa bawat pagpapatayo ay minsan sa mga Katoliko ay may mga pari na kailangang mag-bless doon sa gagawin ay dahil sa kanilang pagkilala na kailangan ang Diyos ang magtayo noong gusali. Dahil nga sinabi dito, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Gayun din, yung talatang 3 ay kilala na minsan tungkol sa pagkakaroon ng anak. At ito minsan ay ginagamit na verse para imungkahi sa marami na magkaroon ng maraming anak. At sinasabi sa mga mananampalataya, mas marami, mas maganda. Dahil ang pagkakasabi nga dito ay kapag marami, blessed is the man who fills his quiver with them. Yung full quiver of children. Yung quiver, yung lalagyan ng mga arrows, ng mga bowmen, yung mga may pana, yun yung kanilang lalagyan. At dapat punuin mo. So, yung mga maraming anak, at minsan joke lang naman nila na sinasabi, I have a full quiver of children, kasi nga mayroon silang 11 children. At hindi naman masama magkaroon ng maraming anak. At actually, meron naman talagang biblical basis at tunay na kilalanin natin na ito ay isang mabuting bagay na magkaroon ng maraming anak. Ngunit ito ay lihis doon sa layunin ng manunulat. At bagamat mayroong katotohanan doon sa mga sinasabi sa imahe na kanyang ginamit, ang layunin ng manunulat ay magturo ng espiritual na kahulugan. Dapat nga nating tandaan na ang mga awit ay mga awit. Sila ay mga tula. At bilang mga tula, ito'y gumagamit ng mga imahe in poetry at ito'y nagpapahiwatig ng mas malalim doon sa kanilang mga ginamit na imaheng literal. So kung siya'y tumukoy sa pagpapatayo ng bahay o sa pagkakaroon ng mga anak, meron siyang sinasabi tungkol sa mga bagay na iyon, pero mas malalim ang kanyang gustong puntuhin. At dapat kapag ating pinag-aaralan ang awit na ito ay hahanapin natin yung ibig sabihin na mas malalim kaysa doon sa literal na kanyang sinasabi. Ang awit na ito, isa pang karagdagang dapat natin tandaan ay kasama doon sa genre na tinatawag na wisdom psalm. Ito ay parang kasabihan. At makikita natin, sinabi na ito ay likha ni Solomon. Itong nasa itaas na nakalagay, A Song of Ascents of Solomon, kasi minsan may mga title sa ibabaw ng ating mga Bible. Halimbawa dito sa aking ESV Bible nakalagay sa taas, Unless the Lord builds the house. Yun yung title na nakalagay. Pero yun ay dinagdag lamang ng ESV. Pero yung nakalagay na A Song of Ascents of Solomon, kasama talaga yan sa Hebrew text. So ito ay isang part of the inerrant text of Scripture at sinasabi talaga sa atin na ito ay sinulat ni Solomon. At bilang isa sa mga katha ni Solomon, dalawa lamang ang kinikilalang awit sa aklat ng mga awit na kay Solomon. Yung isa ay Psalm 72. At doon din kapag ating binasa ay makikita natin na itong awit na ito ay gumagamit nga ng mga imahe, ito ay mas kamukha ng mga kawikaan. At kapag ang mga kawikaan ay kinukuha nating literal, maaari tayong malito sa ating pag-interpret. So halimbawa, meron tayong kasabihan na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan. Kung iisipin natin, maaari naman na ang mga taong papunta sa kanilang paroroonan at hindi lumilingon ay nakakarating. Pero hindi naman ang ibig sabihin nun ay para lang magbigay ng fact sa atin, na para bang makipag-argue sa atin, kapag hindi ka lumilingon, hindi ka makakarating. Hindi ganon na literal ang gusto niya sabihin. Ang kanyang sinasabi ay na tayo ay maging mapagpakumbaba, huwag nating kalimutan ng ating pinanggalingan, at ito ang mensahe na ating dapat tanggapin mula doon sa kasabihan.
At ganun din, ito ay isang kasabihan na may ganoong pahiwatig at dapat ganoon ang ating pagtingin sa awit na ito. At kung ating titingnan ang awit na ito, ang kanyang gustong ipinta gamit ang maraming ibang mga larawan mula sa araw-araw na buhay ng tao ay ang kasiyahan ng buhay sa pangangalaga ng Diyos. Gusto lamang niyang ituro sa atin na masaya ang buhay kapag tayo ay nasa pag-aalaga ng Diyos. Titignan natin ang awit na ito na maraming iba-ibang mga larawan mula sa araw-araw na buhay. Ginamit niya ang pagtatayo ng bahay, ang pagbabantay sa isang lungsod, ang paggising ng maaga at pagpupuyat para sa ating hanap buhay, at yun ngang pagkakaroon ng maraming anak. At ito ay mga larawan na kung atin ngang titingnan at pagsasama-samahin, ang kanilang tinutukoy na mensahe at nais ihatid ni Solomon ay maipakita sa atin kung ano ang saya na meron sa buhay kapag tayo ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Magsisimula siya na hindi muna ipapakita ang kasiyahan ng buhay sa pangangalaga ng Diyos. Magsisimula siya actually na ang kanyang ipapakita ay ang kalungkutan ng buhay kapag tayo ay wala sa pangangalaga ng Diyos. Ito ang punto noong unang imahe na kanyang ginagamit sa verse 1. Sa verse 1, yung tungkol sa pagtatayo ng bahay at yung pagbabantay sa lungsod. At sinasabi niya, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Ginamit niya dito yung salitang in vain at ang pagkakasalin sa Tagalog ay walang kabuluhan. At ang ibig sabihin, kung ikaw ay may tinatayong bahay at hindi ang Diyos ang nagtatayo ng bahay na ito, hindi mo matatapos yung iyong pagtatayo ng bahay. It will be in vain. Hindi ka magtatagumpay. Ganon din kung nagbabantay, meron mang watchman na magpupuyat para bantayan yung lungsod at yung watchman ay yung parang guard na kailangan niyang tingnan kung meron bang nagbe-break ng curfew o meron bang sumasalakay doon sa kanilang lungsod. So, magbabantay man siya at magpupuyat man siya para makita kahit na gabing-gabi na kung meron bang kaguluhan na mangyayari sa kanilang lungsod. At pagkakasabi ni Solomon, unless it is the Lord who watches over the city, the watchman stays awake in vain. So, sa pareho ang nais niyang ipakitang larawan ay sa anumang ating ginagawa, tayo man ay nagnanais na gumawa ng isang bahay, magbantay ng lungsod, panatilihin ang ating safety. Ang mangyayari kung hindi ang Diyos ang nagbabantay sa atin, it will be in vain. Wala itong kabuluhan. O ibig sabihin, mabibigo tayo. May kaparehong kasabihan na pareho ang mensahe sa Proverbs chapter 19. Proverbs chapter 19, verse 21. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Maaaring ang isang tao ay magkaroon ng maraming plano, marami siyang adhikain, at maaaring mabuti ang kanyang mga plano. Pero ang magtatagumpay ay ang mga layunin ng Panginoon. Ito ay dahil sa ang Panginoon, ang Diyos, ang siyang tanging soberano. Siya ang may hawak ng lahat ng mangyayari sa ating buhay, at kung hindi ang Diyos ang tutulong sa atin, hindi siya ang gagabay sa atin, anuman nga ang ating adhikain ay hindi ito magtatagumpay. So ito ang nagpapakita, ganito niya gustong ipinta ang kalungkutan ng buhay na hindi nasa pangangalaga ng Diyos. Anuman ang ating gustong gawin, ito man ay mga mabubuting bagay. Gumawa ng bahay para sa iyong pamilya, para sila ay mapanatiling komportable, magbantay ng lungsod para yung inyong bayan ay safe at walang krimen na nagaganap,
ito ay mga magagandang gawain. Pero kung hindi ang Diyos ang gagawa nito at kung kalaban mo ang Diyos lalo na, hindi ka magtatagumpay dito sa mga gawain na ito. So ito ang kanyang pagpipinta ng kalungkutan ng buhay ng wala sa pangangalaga ng Diyos gamit itong imahe ng paggawa ng bahay at pagbabantay ng lungsod. At ito ay actually totoo tungkol sa kanyang mga ginamit na imahe. Totoo ito tungkol sa paggawa ng bahay na kung hindi ang Diyos ang gagawa ng bahay, kung hindi sa pag-aalalay ng Diyos, ay hindi maitatapos na maitaguyod ang isang bahay. At ganun din sa pagbabantay ng lungsod, ito ay katotohanan din. Pero siyempre, ang kanyang nais na ihatid sa atin ay yung mas malawak na aplikasyon sa espiritual na bagay, tulad ng lahat ng iba. Ang aral ng salita ng Diyos, gusto nating magbahagi ng ebanghelyo sa iba, gusto nating magtaguyod ng pamilya para sila ay mamuhay ng naayon sa salita ng Diyos. Gusto natin na magministeryo sa iglesia. Gusto natin na maging makilahok sa misyon para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong mundo. Lahat ng ito ay mga mabubuting adhikain na naayon sa salita ng Diyos. Pero kung hindi kasama ang Diyos sa pagtulong sa mga gawaing ito, hindi ito magtatagumpay. Kaya nga totoo, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. So totoo ito tungkol sa bahay, totoo ito tungkol sa mga adhikain natin na gustong gawin. At syempre ang pinaka dapat nating maunawaan ay ito'y totoo tungkol sa ating kaligtasan. Kung tayo ay magsikap man para sa ating kabutihan, makita natin at makilala natin na napakalalim ng ating kasalanan at na makita natin sa ating sarili na tunay nga dahil sa aking kasalanan, ako'y karapat-dapat na parusahan ng walang hanggang kamatayan at pagkawalay sa Panginoon. Makita man natin lahat ng iyon at ang ating mapagtanto ay kailangan kong magbago at simula ngayon magsisikap ako na baguhin ko ang aking buhay. Gagawa na ako ng mabuti palagi at magawa mo man na simula noon ay mabuti na ang lahat ng iyong magagawa, hindi ka pa rin aabot sa hinihiling ng batas sa atin. Kahit na ano ang iyong gawin at iyong itaguyod na bahay ng iyong kabanalan para ikaw ay umabot sa hiling ng batas ng Diyos, hindi pa rin ito aabot. Kahit na maging perpekto ang buhay mo mula ngayon, hindi ito magiging sapat para mabayaran ang lahat ng mga nauna mong kasalanan bago ka magbago. Makakita ka man ng isa sa iyong mga gawa na tunay na perpektong-perpekto, walang kahit anong dungis, hindi ito sapat para matabunan ang lahat ng kasalanan na sumasama pa rin sa lahat ng iyong mga mabuting gawa. Kaya tungkol din sa ating kaligtasan, unless the Lord, it is the Lord who builds us, unless it is the Lord who builds the house of our salvation, hindi ito matatayo at hindi tayo magtatagumpay. Tulad nga ng sabi dito, those who build it, those who work for their salvation, they work in vain. Ito nga sinasabi mismo ni Pablo sa mga taga-Galacia, kung sino man ang hanapin ang kanilang katwiran sa pamamagitan ng batas, sila ay naaalis, nawawalay sa biyaya ng Diyos. They are severed from Christ. Ganoon ang nangyayari kapag ang iyong hinanap na daan ay sa pamamagitan ng iyong sariling paggawa, ay sa iyong paggawa, you build in vain. At sa ganito ay napipinta niya sa simpleng imahe ang isang malalim na katotohanan na ganoon nga tayo dependent sa pag-aalaga ng Diyos. Ang lahat ng ating kailangan ay nakasalalay sa Kanya. Ang isa lamang siguro problema at nagiging sanhi na tayo ay makalimot sa katotohanan na ito ay dahil sa ating karanasan at sa ating pagmamasid sa mundo,
ay parang maraming nagtatagumpay. Maraming nakakagawa ng mga bahay na hindi naman mananampalataya. At maraming nakakagawa nito na malalaking mga bahay at komportableng mga bahay. At ito ay napapamana nila sa kanilang lahi ng matagal. So ito ay para bang sumasalungat doon sa katotohanan. Parang hindi naman kailangan ng pangangalaga ng Diyos at maganda pa rin ang kinakalabasan ng buhay. At minsan sa mananampalataya, hindi man nila ganong tahasang sabihin na hindi sila nakaasa sa Diyos, pero sumisingit na sa kanilang puso at sa kanilang isipan yung ganong kasinungalingan dahil sa kanilang mga katagumpayan na nagagawa. Minsan nakikita nila na, uy, nandaya ako dun pero nagtagumpay ako, or hindi ako ganun ka nanalangin para dun sa aking gustong gawin, pero nagtagumpay ako. So parang hindi ko nga kailangan ang tulong ng Diyos. Nagsisimula yan na sumingit sa ating mga puso. Pero sinasabi nga sa atin, ang ganito actually ay isang patunay lamang ng kabutihan ng Diyos. Dahil totoo pa rin, hindi man natin kilalanin, it is only the Lord who built your house. Kahit ano pa man na mga tagumpay na iyong naranasan, maging yung mga hindi mananampalataya, sila ay hindi at all nanalangin, hindi kumilala sa tulong ng Diyos. Ang lahat ng mga kanilang mabuting natanggap ay dahil lamang ang Diyos ay nagbiyaya na magbigay sa kanila. Ang sinasabi sa atin sa Romans chapter 2 at maging sa 2 Peter chapter 3, na ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kabutihan ay patunay ng kanyang patience. Kahit na tayo ay hindi kumakapit sa Kanya, kahit tayo ay hindi umaasa sa Kanya at siya'y patuloy na nag-aalaga sa atin, ang pinapakita na ito ay ang Diyos ay pasensyoso sa atin, siya'y mabuti sa atin, at ang Kanyang patience and kindness is meant to lead us to repentance. It is not meant to lead us to complacency, na ang magiging konklusyon natin, hindi ko pala kailangan na umasa sa Diyos at hindi ko pala kailangan ng Diyos. It's ang magandang paalala sa atin na tinuturo, binabalik sa atin ng awit na ito ang katotohanan. Kung tayo man ay napupunta na sa ganoong kasinungalingan na kaya nating mamuhay nang hindi kasama ang Diyos, ay sinasabi sa atin, libang ang Diyos ang tumulong sa inyo, hindi ka nagtagumpay. At kung gayon ay naibabalik sa atin na, oo nga, lahat ng mga katagumpayan na nakita ko na nagdaan sa akin, kahit nung mga panahon na hindi naman ako humingi ng tulong, ito'y nagmula lang din sa Diyos. At kaya tayo nagbabalik sa pasasalamat, at mas lalong napapatindi ang ating pasasalamat na lalong nakikita natin hindi naman tayo deserving of such help from God, pero siya'y tumulong pa rin sa atin. At sa ating pasasalamat at pagkilala nga, pagbalik doon sa katotohanan, ito'y naway magbigay sa atin ng bagong direksyon na mula noon tayo ay kakapit na sa kanyang tulong at kikilalanin natin na ang ating buhay ay sa kanyang pangangalaga. So ito ang magandang pinapaalala nitong imahe na ipinipinta ni Solomon gamit yung imahe ng paggagawa ng bahay at doon sa pagbabantay ng lungsod. Ito ay pinapakita niya ang kalungkutan ng buhay na wala sa pangangalaga ng Diyos. Sa susunod, simula noon, tapos niyang ipakita na ganito nga kalungkot ang buhay na hindi inaalagaan ng Diyos, ay gusto naman niyang ihayag ang katotohanan na ang mga mananampalataya, ang mga pinili ng Diyos, sila ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos, ng espesyal na pangangalaga ng Diyos. Ito ang kanyang naisipinta dito sa talatang 2. Ang ginamit niya naman na imahe dito ay yung imahe ng isang nagpupuyat para sa kanyang pagkain, pero siya'y binibigyan ng tulog. Ito ang pagkakasabi, "It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep." So nakita natin yung similar language noong in vain, na ito ay walang kabuluhan,
Pero obvious naman na iba yung sentence construction at iba yung kanyang pagkakasabi. So meron siyang ibang nais na puntuhin dito sa kanyang pangalawang imahe na ginagamit. At sinulat niya dito na yung kanyang ginagamit na tao for the image ay nagpupuyat, he rises up early and go late to rest. At ito ay para daw sa kanyang pagkain. He is eating the bread of anxious toil. So siya ay naghihirap at nagpapagal para sa kanyang pagkain. At sinabi ni Solomon na ito daw ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan, particular na tinutukoy niya, ay yung kanyang pagiging anxious, yung kanyang rising up early and staying up late. Hindi kailangan na ganyan ka kabalisa para sa iyong pagkain. At ang binigay na dahilan ay pinapaliwanag niya, sapagkat for he gives. Ayun ang unang nating unang sagot ni Solomon kung bakit hindi walang kabuluhan ang pagiging balisa, dahil ang Diyos ay nagbibigay. He gives. Ang mga pagpapala ng Diyos ay kanyang ipinagkakaloob at hindi ito kailangan na ikabalisa ng mga inaalagaan niya. He gives to His beloved, at ito ay tinutukoy siyempre yung mga mananampalataya. Makikita natin ang paggamit ng salitang beloved na ito'y tinutukoy sa Israel halimbawa, na literally means chosen of God, Israel. At pagdating sa 1 Thessalonians 2, ay ito'y madaming beses na gagamitin tungkol sa mga mananampalataya, beloved, chosen of God, or we know, brothers, you are loved by God for He chose you. So, itong beloved na tinutukoy na binibigyan ng Diyos ay ang mga mananampalataya. At ang kanyang sinabing ibinibigay ay tulog. He gives to His beloved sleep. At itong larawan na ito ay isang larawan kung paanong ang Diyos ang nag-aalaga at gumagawa ng lahat habang ikaw ay natutulog. Kaya walang saysay na ikaw ay maging balisa para sa iyong pagkain, maging balisa pa para sa iyong mga pangangailangan, ay dahil sa pangangalaga ng Diyos, hindi kailangan ng pagkabalisa. Dahil matulog ka man at wala kang ginagawa, ang Diyos ang mag-aalaga sa iyo. Itong larawan ng pagtulog ay madalas gamitin sa Biblia at palagi siyang larawan ng, madalas siyang larawan ng pagiging pag-asa o pagsampalataya sa Panginoon. Ang pagkakaroon ng confidence, ng comfort, and finding rest in the Lord. Madalas itong gamitin na larawan ng pananampalataya. Siyempre, meron ding minsan paggamit ng larawan ng tulog bilang katamaran. Ito ay ginagamit sa Proverbs na yung mga tulog ng tulog, nawawalan ng kanilang mga pinaghirapan. So, minsan larawan din ito ng katamaran. Pero madalas at dito rin ay isa itong positibong bagay na ipinagkakaloob ng Diyos at ang gustong ituro at ginagamit ngayon ni Solomon ay yung larawan na yung pagbigay niya ng tulog ay kapag kaya mong matulog sa gitna ng iyong mga pangailangan, ito ay dahil mayroong ibang, ikaw ay may kumpiyansa na may ibang kikilos para sa iyo na magbibigay ng iyong mga pangailangan. Doon sa Septuagint, kung alam niyo yun yung Greek translation na ginagamit ng Nina Jesus noong panahon na yun. At ang kanilang version ay sinasabi actually na ay binibigay He gives to His beloved in their sleep habang sila'y natutulog. So, ang naging laganap din na pag-unawa, at ito rin naman ay maaari nating makuha dito din sa version na He gives sleep. Dahil sa pagkakaloob ng Diyos ng tulog, ibig sabihin kung kahit na meron kang mga pangangailangan, meron kang mga pagkakabalisa, kapag ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng tulog, ibig sabihin hinahayaan ka niya, sige matulog ka lang, ako ang kikilos para sa iyo.
Madaming beses na makikita natin ang ganyang klaseng pagkilos ng Diyos para sa kanyang mga iniibig. Isa halimbawa ay sa sulat ni David sa Psalm chapter 3. Sa Psalm chapter 3 ay makikita natin sa taas na ito daw ay sinulat ni David nung panahon na siya ay hinahabol ng kanyang anak para siya ay patayin. Hinahabol siya ni Absalom, hindi ni Solomon. Hinahabol siya ni Absalom para siya ay patayin at nagtago siya sa isang kuweba. At nasulat niya doon na itong panahon na ito, kung babalikan din natin yung kasaysayan, actually may plano si Absalom at yung kanyang mga advisors at sinabi na sugurin natin siya, patayin natin with many soldiers, magpadala tayo ng 12,000 soldiers. Tapos sinabi nung may mga tumututol, magagaling na warriors yung kalaban ni David, baka matalo pa rin tayo. At sinabi niya, hindi, sugurin natin siya sa kanyang pagtulog. So, meron silang ganong klaseng plano. Pero doon nga ay sinabi ni David na sa Psalm chapter 3 verse 5 na nung panahon na yon, bagamat merong ganitong plano, merong ganitong nagtatangka sa kanyang buhay, may plano ng 12,000 soldiers to kill him, sabi niya, I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. Yun nga ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makatulog sa gitna ng mga kalaban na nais pumatay sa kanya. At ito'y larawan ng pag-iingat ng Diyos. Nakilala din niya na kaya lang ako nakatulog, kaya lang ako nagkaroon ng ganitong ease na makatulog in the midst of my enemies ay dahil sa pag-aalaga ng Diyos. Kaya marami din sa mga larawan na ginagamit, halimbawa sa Psalm 23, yung The Lord is my shepherd, sa pag-aalaga ng Diyos, ay nagpapakita ng kanyang pagbibigay ng kapahingahan. So, dinadala siya doon sa still waters. He makes me lie down in green pastures. At yung sa larawan pa na yung kahit na siya ay napapaligiran ng mga kalaban ay ipaggagawa siya doon sa gitna ng kanyang mga kaaway ng isang table. At doon papakainin siya in the middle or of the midst of my enemies. Na ganoon ang lakas ng pag-iingat ng Diyos kahit na siya ay mapalibutan ng mga kaaway, meron siyang kaginhawaan na mararanasan. At ang madalas na gamitin din sa pagtulog, at siguro ito ang isa sa mga pinaka-memorable sa akin sa mga turo ni John MacArthur, ay yung kanyang turo na may preaching siya noon, ang title ay A Brief Theology of Sleep. Yun ang isang kanyang pangangaral. At ito ay tinuturo niya na itong pagtulog mismo na ginagawa ng tao ay isang pagpapakita ng kanilang pagkapit sa Diyos, na ang Diyos ang kikilos sa kanilang mga ginagawa. Ito ay hango yung kanyang pangangaral doon sa Mark chapter 4. Meron doong parable of the growing seed. At ito yung ayon sa parabola ay meron daw naghahasik, the kingdom of heaven ay parang isang may naghahasik noong mga binhi. At pagkatapos niyang maghasik ay siya'y natutulog. Yun ang kanyang ginagawa. At hindi niya alam kung paano mangyayari, pero tutubo ang mga ito'y lalago. At ito ay ginagamit niya at naging comfort sa kanya kay John MacArthur na hindi nakasalalay sa kanya ang pangangaral ng salita ng Diyos at pagkakaroon ng bunga. Ang kailangan niya ay maghasik ng salita, maghasik ng katotohanan, at ang Diyos mismo ang kikilos para baguhin ang mga tao. Merong ganitong similar na sinabi si Martin Luther. Sinabi niya na merong nagtatanong sa kanya, paano niya na-accomplish ang Reformation? At ang sinasagot niya, wala akong ginawa. I preach and taught the Word of God, and while I'm sitting with my friends drinking beer, sinabi niya talaga yon. I was sitting in my friends in the pub drinking beer. The Word of the Lord did everything. Yung
salita ng Diyos ang kumikilos habang siya ay nakaupo lang. At siyempre siya nga ay Aleman, tandaan natin yun. Sa isang Aleman na inumin nila yon, mas malinis yun kaysa sa tubig noong panahon ng 1500s. So, yun ang kanilang iniinom. So, habang sila ay ganun lang, yun ang ginagawa, kumikilos ang Diyos around Him. At yun ang pinipinta ng pagtulog at isang paalala sa atin na ginagawa kapag tayo ay natutulog. Meron din ganitong mga reflection si John Piper about sleep na itong pagtulog daw ay isang paalala to man to not be so self-reliant. Bakit kaya daw hindi tayo nilikha ng Diyos na hindi na lang natutulog? Kasi kung hindi tayo natutulog, di ba kasi 1/3 of our whole life tayo ay tulog. Yun ang pagkakalikha sa atin. But kaya hindi na lang inalis yun ng Diyos, ginawa niya na overproductive machines ang bawat tao para laging kumikilos at gumagawa ng mga mabuti. Sabi niya na itong pagtulog ay ginilikha ng Diyos that every night for many hours you turn into sacks of sand. yung pag nagiging kang bags of sand at nagiging kang useless para ipakita sa iyo isang daily reminder to yourself na hindi ikaw ang may kontrol ng mundo, hindi ikaw ang may kontrol ng iyong buhay at matulog ka man ay nangangalaga ang Diyos. Ito ay isang daily reminder to us na ang Diyos ang nag-aalaga sa atin at ito ay mabuti. At syempre nga, ang isa sa mga kilalang pagtawag mismo ni Jesus sa mga tao, Matthew 11:28, ang kanyang imbitasyon ay na ang mga napapagod, come to me all you who are heavy laden, I will give you rest. At itong kanyang pangako ay direktang nagsasabi, ginagamit yung lengguwahe nitong Psalm 127 na siya yung magbibigay ng kapahingahan. Kaya't sa pangangalaga ng Diyos, kung ang Diyos na nag-aalaga sa atin, hindi ay wala ng kabuluhan yung pagkakabalisa dahil ang Diyos na mismo, ang Panginoon na mismo ang siyang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan maging sa ating pagtulog. Kaya itong larawan ng nawawalan siya ng tulog, na you rise up early and go late to rest, ito nga ay isang common na image na ginagamit natin, kaya sa ating lengguwahe siya sabi losing sleep. Ito ay pagiging balisa. Ito ay isang larawan na kaya nga hindi siya makatulog kasi hindi niya mabitawan yung kanyang kontrol dun sa mga pangyayari. Dahil siya ay hindi mapakali na kailangan niyang ayusin yung mga bagay na kailangang ayusin, ay hindi siya makatulog. Dahil hindi pa niya mabitawan yung responsibilidad, tingin niya kung mawalan siya ng malay for a few hours, ay mawawala ang lahat, masisira na ang lahat. Pero ito nga ang mabuting balita sa atin ng Diyos, ang kanyang pagkakaloob ng tulog. Ikaw man ay natutulog, ang mundo'y tumatakbo pa rin. At siya'y nag-aalaga pa rin sa lahat ng iyong mga pangangailangan. So ito ang pagkakahayag ni Solomon. Ito ang ginamit ni Solomon na imahe, yung tungkol sa pagtulog upang ihayag sa atin ang katotohanan na ang Diyos nga ang nangangalaga sa atin. Baging sa ating pagtulog, ganoon ang pag-aalaga niya sa atin, kaya't hindi na kailangang maging balisa. At ito matapos niyang maipinta yung itsura ng kalungkutan, ng pagiging wala sa pag-aalaga ng Diyos, at ngayong naihayag na niya na ang mga iniibig ng Diyos ay kanyang iniingatan. Ngayon, simula sa talatang 3 hanggang 5, dito sa kanyang paggamit ng imahe ng mga pagkakaroon ng anak, ito nga ang dapat nating maunawaan. Ito ay isang imahe na ang nais niyang ipahiwatig ay yung kasiyahan ng pagiging nasa pangangalaga ng Diyos.
At ginamit niya yung imahe ng pagkakaroon ng maraming anak. Sabi niya sa verse 3 to 5, "Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate." So dito, ginamit niya yung image of having children, he claimed they are a heritage from the Lord, a reward, at siya'y blessed kung marami siyang anak. At ito ay kanyang madalas nga na ginagamit ang salitang ito, at nagkaroon actually ng mahabang tradisyon na iniisip na itong verse 3 to 5 ay nakahiwalay doon sa verse 1 to 2. Dahil siguro na kita nila ano kaya ang koneksyon. Well, eventually nakita sila ng isang koneksyon, yung bahay ay pwede nating ma-interpret na paggawa ng pamilya, at ganun din naman ang kanilang ginagamit na sa kanilang lengguwahe ay mayroon din ganung konsepto. Building a home is also yung pagtataguyod ng family. Pero maliban doon, ang makikita natin na nagtatahi talaga sa koneksyon ng dalawang bahagi na ito ay yung kung doon sa una ang kanyang ginagamit na salita ay in vain, laging nawawalan ng saysay, napapawala ang lahat ng iyong mga efforts. Dito sasabihin niya sa verse 5, "He shall not be put to shame." Dito makikita natin na binabaligtad niya na yung imahe. Yung una, lahat ng kanilang ginagawa ay will be in vain. Pero dito, sa pangangalaga ng Diyos, kung saan ang iyong buhay ay pinupuno ng kanyang mga pagpapala, ng kanyang reward, ng heritage from the Lord, at binibigyan kanya ng marami, binubuhusan kanya ng marami, at ang ginamit niyang image ay anak. Sa iyong pagkakaroon ng maraming ganitong pagpapala around you, you will not be put to shame. They will not be in vain. So ito ay nababaligtad yung una niyang pininta na larawan, yung lahat ng iyong gagawin without God, unless the Lord is the one who builds the house, it will be in vain. Pero dito nagsimula siya na a heritage from the Lord. Meron nang ipininta na simula doon sa transition sa verse 2 na He gives to His beloved sleep. Ito na yung dire-diretsyong imahe na ano ang itsura nun, na ikaw ay iniingatan. At ang kanyang ginamit ngayon na larawan ay yung tungkol sa pagkakaroon ng anak. Dahil nga, sa Old Testament ay meron talagang koneksyon yung pagkakaroon ng yung pagpapala sa maraming anak. Ito ay simbolo ng pagpapala ng Diyos. Yun yung nangyari kay Job, na yung kanyang suffering, na matay yung lahat ng kanyang mga anak. Pagdating nyo sa yung happy ending ng Job, ay makikita nyo siya ay pagpapalain ng maraming anak. Yun yung isa sa laging larawan ng pagpapala ng Diyos. Ganon din sa Deuteronomy 28. Sa Deuteronomy 28, meron dong listahan ng blessings for obedience and curses for disobedience. Makikita natin yung curses ay cursed be the fruit of your womb. Ay hindi ka basta magiging cursed yung magiging fruit of your womb, yung magiging anak. Meron pa dong laging matinding paghihirap tungkol pa rin sa kanilang mga anak. Sabi, sa hirap ng buhay na inyong dadanasin dahil sa inyong pagsuway sa aking mga kautusan, yung pinakamahinhin sa inyong babae, sa kanyang gutom kakainin niya yung kanyang bagong silang na anak. Yun yung ganong klaseng mga curses ang sinasabi, at kabaligtaran ng lahat ng yun ng kanyang sinasabing blessings for obedience. At makikita nga natin na ganito ang larawan palagi sa Old Testament ng pagpapala ng Diyos, ang pagbibigay ng maraming anak at ang pagbibigay sa kanila ng katagumpayan. So itong kanyang lingwahe at kanyang pinipinta gamit yung image ng having children ay ang pinapakita niya na sa pangangalaga ng Diyos sa buhay na He gives sleep at binibigyan ka ng heritage of children.
of the fruit of the womb as a reward, at binibigyan ka ng maraming pagpapala as a blessed man, ikaw ay will not be put to shame. Yung ginamit niyang picture when he speaks with his enemies in the gate, yung gate na tinutukoy ay yung public square sa labas kung saan nagkakaroon ng trial. So in court, mga kaaway sa korte, yun ang kanilang tinutukoy. Hindi yung mga kaaway na susugod sa kanilang gate para bang yung iyong pamilya ang iyong magiging army, hindi ganoon yung kanyang pinipintang larawan, kundi ikaw ay sa tulong ng iyong pamilya, marami kang kakampi sa iyong court na mga kalaban sa korte. So, yun yung pagpapala na kanyang ipinipinta dito. Pero ito ngang ninanais niyang ihatid sa atin, ipahiwatig sa atin na spiritual na kahulugan ay yung kasiyahan ng buhay. Sa ganitong pangangalaga ng Diyos na binubuhusan niya tayo ng pagpapala, ay meron siyang mayamang pagpapala na ang ating mga ginagawa, kabaliktaran nung sa nauna, kung hindi tayo nasa pangangailaga ng Diyos, tayo ay nagtatrabaho in vain, nagpapagod ng walang kabuluhan. Dito, we will not be put to shame. Makikita nga natin na ang lingwaheng ito ay ginagamit sa 1 Corinthians 15:58, do not be weary in doing good, for you know that in the Lord your labor is not in vain. So doon ay isang nagbibigay sa atin ng steadfastness and faithfulness. Be steadfast, immovable sa ating paggawa, dahil mayroong patunay sa atin na sa tulong ng Diyos, our labor is not in vain. We will not be put to shame kung ang Diyos ang kasama natin sa ating mga ginagawa. Ito'y totoo maging tungkol sa mga literal na anak. Siyempre, ang mga anak ay, sa pagpapalaki ng anak, ito ay isang mabuting gawa. Ito nga isa sa mga minumungkahi ni Pablo na maging pagkaabalahan ng lahat ng tao. Sa 1 Timothy 5 halimbawa, sinasabi niya na nung panahon nila, maaaring yung mga younger widows, kapag sila ay naging widows, imbis na isama daw doon sa kanilang charity ministry na ginagawa for the widows, ay ibigyan sila or hanapan sila ng mga mapapangasawa para sila ay mag-alaga ng anak. Dahil kapag sila ay naging idle, sila ay mapupunta lamang sa kasalanan. At ito ay isang magandang gawain na magpalaki ng anak. At ito ay sinasabi sa iyong pagpapalaki ng anak, kung ang Diyos ang kasama mo sa iyong sa pagtataguyod, your labor will not be in vain. The building of the house will not be in vain. Pero ito ay hindi lamang tumutukoy sa literal na anak. Alam natin at na marami, maging sa lumang tipan, ang mga hindi nagkaroon ng mga anak. At hindi dapat ito panggalingan ng para bang paniniwala na kung ikaw ay walang anak, ikaw ay hindi blessed, or ikaw ay parang kinamumuhian ng Diyos o pinaparusahan ng Diyos. Alam natin na ang pinaka-pinagpalang taong lumakad sa mundo ay hindi nag-asawa at hindi nagkaroon ng anak. At yun ay si Jesus. Siya ay hindi nagkaroon ng anak na literal, pero masasabi natin na siya ay blessed. At siguro kung meron tayong maiisip na second most blessed na lumakad sa mundo, ay hindi rin siya nag-asawa. Si Pablo, siya ang aking sasuggest na second. Siya, sasabihin niya na siya ang chief of sinners. Ayaw niya siguro tanggapin yung second. Tingin ko siya yung second. Pero sa second most blessed person na lumakad sa mundo, siya din ay hindi nagkaroon ng anak. Pero maaari itong tumukoy at maaari nga nating makita yung pagpapala ng Diyos hindi lamang sa pagbibigay ng anak. Ang anak ay sumisimbolo, at alam natin ito na kapag ikaw ay nagkaroon ng anak, sinasabi ng mga magulang, ay nagkakaroon ng kahulugan ng kanilang buhay. May naidadagdag na kahulugan sa kanilang buhay. At
Ito ay nakakabit doon sa larawan na madalas gamitin ni Solomon sa Ecclesiastes nga, na ang buhay ay walang saysay, yung walang kabuluhan. It is in vain. Dahil lahat ng ating buhay ay natatapos, namamatay. Lahat tayo namamatay, pero kung meron kang anak, ay may nagpapatuloy ng iyong pangalan, may naiiwan ang iyong mga ginagawa, at merong direksyon palagi ang iyong buhay na mag-alaga ng anak. At ito isang mabuting direksyon. So ito'y nagbibigay ng kahulugan. Maaring ma-interpret in this way yung children. Makikita nga natin na hindi lamang literal children ang tinutukoy, minsan pati ni Jesus. Tinawag niya tayong kanyang mga anak. Kahit na, di ba, tayo anak nung ama, pero minsan din ginamit niya ang lengguwahe na kang mga mananampalataya ay kanyang mga anak. Sinabi niya yun sa Hebrews 2:13, citing a quotation from Isaiah, na ito daw ay mga anak na binigay sa kanya, the children that God has given me. Tayong mga mananampalataya. Ginamit din ni Paul ang image na ang mga mananampalataya na kanyang na share ng gospel, yung kanyang the fruits of his ministry, ay kanyang mga anak. Sa 1 Thessalonians 2, sinabi niya, like a father, I cared for you as my children. Ginamit din niya later on, like a mother, I cared for you as my children. So, yun ay yung mga anak na ito, yung bunga ng kanyang pagpapagal, ay ginamit nga rin niya itong same language na sila yung mga reward to him. Na aren't you my joy and crown, my reward? Sabi niya sa 1 Corinthians 9, are you not my joy and crown? So ito ay yung kanyang pagpapagal sa pagmiministeryo ng salita ng Diyos, yung mismong bunga na nagkaroon ng mga ibang mananampalataya, yun ay katulad nitong pagpapala ng Diyos na mga anak sa Kanya, na nagbigay ng kahulugan, ng kabuluhan at kagalakan sa Kanya, na marami ang mga nabago ng Kanyang pangangaral. Kaya ito ay maaari nating makunan ng ganun ding mga encouragement sa atin sa buhay na inaalagaan ng Diyos. Ganito ang pagbuhos ng Diyos ng kanyang pagpapala, na papalibutan niya tayo ng ganitong kahulugan ng ating buhay. Bibigyan niya ng kabuluhan yung ating mga ginagawa. Hindi na maiiwan yung ating pagtayo ng bahay o pagbabantay ng lungsod in vain, kundi we will not be put to shame. So sa pamamagitan ng tatlong imahe na ito ay pinipinta ni Solomon itong kasiyahan ng buhay na inaalagaan ng Diyos. At siyempre kapag pinapakita niya, tulad din ng ginagawa ni David, na madaming beses ito ang blessed man sa Psalm 1, sa kanyang pagpipinta kung ano ang itsura ng isang pinagpalang tao, ang kanyang panghihimok na ginagawa, ay ito ang hanapin yung buhay. Ito ang subukan natin na hanapin na matanggap at makuha ang pangangalaga ng Diyos. At dapat ngang matutunan natin, na tinuturo din sa awit na ito, ang pag-ibig sa atin ng Diyos at ang kanyang pag-aalaga ay hindi natin makakamtan sa pamamagitan ng ating pagsisikap. Hindi natin ito maaabot na kung ako ay magiging mas mabuti, iibigin ako ng Diyos at kanyang pagkakalooban ng kanyang mga pagpapala. Kaya nga babalik tayo at babalik sa atin doon sa unang talata, yung katotohanan na unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. At so sa ating paghahangad na mapasailalim sa pag-aalaga ng Diyos, ito ay kukunin lamang natin, tatanggapin lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya, dahil ang Diyos ay siyang nangangako na siya mismo ang libre, mapagbiyaya na magbibigay sa atin, maging tayo man ay natutulog lang. Tayo ay kakapit lamang sa Kanya sa pananampalataya, sa Kanyang pangako sa pamamagitan ni Hesukristo, at siya ang tatapos ng lahat ng ating mga pangailangan. Ipagkakaloob niya sa atin ang buong kalangitan
at ang walang hanggang pagbuhos ng kanyang pag-ibig sa atin, tayo ay kumapit lamang sa pananampalataya at ganoon ang kanyang biyaya sa atin. He gives to His beloved sleep. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagtuturo nga sa amin kung ano ang itsura ng masayang buhay sa ilalim ng iyong pangangalaga. Nawa nga ang pagtuturong ito ay maghimok sa bawat isa sa amin na hanapin at sikapin na kami ay matagpuang kasama sa iyong mga iniibig. At matandaan nga namin at maunawaan namin na ito'y ang iyong pag-ibig ay hindi namin makakamtan sa pamamagitan ng aming sariling pagkilos, sariling pagbago sa aming mga puso, kundi sa pamamagitan ng iyong biyaya lamang. Ito'y tatanggapin lamang namin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo na iyong anak na namatay para sa aming kasalanan. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na maunawaan ang katotohanan ito, nang sa gayon ay mamuhay kami ng may kagalakan na kami ay inyong inaalagaan, at sa kagalakang ito ay lalakad kami ng palagiang may pasasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan. Patuloy niyo pa kaming samahan sa buong araw na ito. Sa lahat nga ng aming gagawin ay mas lalo niyong itanim sa aming puso ang pagkamangha sa inyong biyaya, at lalo pang mapalakas ang aming pasasalamat at pagpuri sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa Panginoon Yesus. Amen.